Can this be true and correct? Ang atin pong mensahe, may kinalaman dyan at aalamin natin, measure for measure, or are you good to yourself? Bahagi po ng ating Jesus Logic series, Jesus Logic 101, at ito'y una sa series na yon. Measure for measure. Dalangin namin, Panginoon, kayo po ang maging tagapagsalita. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Buuin niyo po ang loob namin para makilala namin kayo. Inihiling namin, Panginoon, ang paglilinis nang walang maging sagabal na makakita ang aming mata, makarinig ang aming tainga ng inyong katotohanan. Purify our motives for being here, O God. Tupukin niyo po ng inyong apoy ang anumang hindi mga puro at dalisay na laman ng aming puso. Nais naming sumamba at nais naming pakinggan ang iyong mensahe. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Tungtungan ng inyong ang inyong lingkod. Maging kasangkapan at kayo po'y maging tunay na tagapagsalita namin. Basbasan niyo po kami, palaguin ang aming pananalig, patibayin ang aming loob, at nawa lalo kami maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Ilalayo mo kami at ipagtatanggol sa mga kasinungalingan, sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. At nawa, Panginoon, madagdagan, hindi lang ang aming pangunawa sa inyo, kundi ang aming pagiging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Take over this assembly, preside over this activity, do your will, lead us unto greater knowledge of you. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Napakahalaga po na maintindihan natin ang logic ng Panginoon, yung kanyang mga pangangatwiran, ng kanyang mga itinuturo na mga karunungan. At ngayon, bibigyan natin ng pansin ang kanyang pagtuturo tungkol sa pagsukat. Paano sinusukat ang isang tao? Anong panukat ang ginagamit sa atin ng Panginoon? Kasi tayo po ay madalas manukat. Titingnan mo lang ang bihis ng isang tao, sinusukat mo siya. Magsasalita siya, sinusukat mo ang kanyang karunungan. Sa itsura ko minsan ng kanyang bahay, sinusukat mo siyang gano'n na lang. Sa kanyang paaralan na pinuntahan, sa kanyang pinagtatrabahuhan, saan siya nakatira, anong address, sinusukat-sukat natin. Kung yan ay artista, sinusukat mo ang pangalan, malaki ba o maliit sa billing. Kung mga aawit, sinusukat mo, marami ba yung naibebentang mga tugtog niya, tapes and CDs, o wala. Ano ba ang panukat ng Panginoon na siya namang dapat nating maunawa ang lubos dahil tayo'y sinusukat lagi? So a journey into Jesus logic. That is what we will attempt to do. That's why we pray that the Lord will reveal His mysterious and wonderful knowledge to us. Mark 4:24. At ang mga quotation po ay puro galing sa Panginoon unless otherwise stated. Consider carefully what you hear, or in other words, listen well to what I'm about to say. He continued, with the measure you use, it will be measured to you and even more. Isa po yung basic Jesus logic in measurement. Ang panukat na ginagamit mo, ang siyang panukat na gagamitin sa iyo. Luke 8:18, a very related verse. Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he thinks he has, will be taken from him. So kung ang sinabi po, consider what you hear, at sabi, consider carefully how you listen, at kung yun daw marami na ay dadagdagan pa, at yung wala na, babawasan pa. Whoever has will be given more. Kung i-attach po natin ito sa concept ng listening, sabi niya, consider how you listen. Therefore, those who listen more, will hear more, will understand more. Those who listen less, will hear less, will understand less. And because they have too little, the little that they have will be taken away from them. That is a Jesus logic. Hindi kumisan yung ginagamit natin na tao na logic. And I have heard some people complain about this. Sabi niya, why are we always saying, let's improve the economy to give to the poor? Why don't we improve the economy to give to the deserving? Somebody I heard said that. Bakit daw? Laging gustong bigyan yung mahirap at hindi bigyan yung deserving. Ang ibig niyang sabihin, maraming mahirap, hindi deserving. Siguro sinasabi niyang tamad kasi sila, kasi ayaw nila magsikap, kasi ganito sila. So bakit laging sa kanila ibibigay?
Now, this is human logic I'm talking about. Pero may kinalaman sa Jesus logic na yun palang kumisang wala, inaalisan palalo. But this time, hindi yung wealth ang pinag-uusapan, hindi yung kayamanan, hindi pagkain, kundi yung alam. Yung nakikinig na mabuti, pariringgan palalo, at bibigyan pa ng madidinig, makakaunawa, iyayaman ang kanilang isip. Yung hindi masyadong nakikinig, ayaw makinig, kukonti at pakonti ng pakonti ang alam nila, at sobrang konti, hindi na napiplis ang Diyos, babawiin pa sa kanila. The spiritually poor and lazy will become poorer. At alam po natin yan. How do you reverse that? Less listening means less understanding. And there will be confiscation and deduction to those who have little. And this is Jesus' logic. Tatandaan nyo. Hindi yung Diyos ko, hindi ko po kayo maunawaan, tinatamad na tuloy ako mag-aral, ayoko na pong mag-aral tuloy, paunawa nyo na lang sa akin. Hindi mangyayari. Because those who listen well will be rewarded with understanding. Gaganahan sila lalong makinig, kaya lalong yayaman ang kaalaman nila at lalo silang payayamanin. The attention one gives to learning God's teaching will be rewarded proportionately. In fact, beyond proportionately, they will have additional blessing. That is Jesus' logic. A devoted listener to the mystery of God's kingdom will be rewarded. Kaya ang sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So you listen and study more to understand more. And you understand so you can obey. Or you understand so that you can go to the point of obedience. Maraming mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos kasi hindi nalulubos ang unawa. Pero pag naunawa po natin yung logic, yung katalinuhan at pagiging tama ng Diyos, kahit mahirap, susundin natin dahil alam natin yun ang tama. So merong mga hindi sumusunod dahil lang di lubos na nauunawaan. At dahil hindi sumusunod, hindi sila nagagantimpalaan, lalong mawawalan sila ng kakayahang unawain, yung madali. Kaya pati yung madali, hindi na rin nila masusunod kasi hindi nila maunawa hanggang maubusan sila ng maubusan. It is a cycle of spiritual decay or a cycle of spiritual growth. And what breaks the cycle? Listening well. Ano po ang pinagkakaiba ng mga lalago at hindi lalago? Ang paraan ng pakikinig. Yung taimtim na pakikinig, nakikinig para humanap ng susundin. Hindi yung pag nakakita ng mahirap sundin, magbibingi-bingihan na. At yun daw ganung uri ng pakikinig is rewarded by God. The more effort you exert in trying to listen to God's voice, the more you will be rewarded. And this is Jesus' logic of measurement. Kaya kung meron po sa ating nagsasabi, hindi ko maunawa ang Diyos, hindi ko maintindihan yung Bible, mag-invest pa po kayo ng maraming effort and energy sa pakikinig, sa pag-aaral, sapagkat ang sabi, seek and you will find. Balik na rin natin yan, you don't find because you do not seek. Or maybe you seek but you do not seek hard enough, that's why you never get to the gold. Kung kayo pinaguhukay ng mina, pagod na kayo ng kahuhukay, give up kayo, hindi pa kayo nakarating doon sa gold, napagod lang kayo pero wala kayo narating. So hindi dapat na tumitigil kahit pagod na kung hindi nyo pa natatagpuan yung dapat matagpuan. Dahil yung pagod nyo, hindi magkakaroon ng gantimpala. So logic number 1, more listening equals more understanding. May bonus pa. More understanding is equal to more obedience because you understand, so you obey. More obedience equals more blessings. And more blessings means more gana to listen again. That's why it's a cycle. Kaya yung lumalago sa Panginoon, palago ng palago ng palago. Yung papaurong, urong ng urong ng urong. Parang sinasabi na yung mayaman lalo. Paano? Ginaganahan sila sa mga ginagawa nila dahil kumikita. Sabihin naman mahirap, pahirap ng pahirap kasi nawawalan siya ng gana. So huwag na nga tayo magpagod. Mahirap din naman ang ending. Huwag na lang tayong gumawa. Kaya lalong mawawalan. Pahirap din ang pahirap. Although there are other reasons. Kung ba't yung mayaman ay payaman ng payaman at pahirap ng pahirap yung mahirap. Pero meron din ganitong parte yung reason. Attitude mo rin. Man will always have at least partial responsibility. Proverbs 8:17, those who seek me, find me. Malinaw po yan. Yung naghahanap sa akin, matatagpuan ako. Sabi yan ng Biblia. Kaya kung hindi natin natatagpuan, ang sisihin natin ay sarili natin. Hindi tayo naghahanap.
kahit mukha tayong naghahanap. Because God rewards those who seek Him. Matthew 7:1-2 leads us to another measurement. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Luma na to, asak na sa tenga natin itong do not judge that you be not judged. Pero nasusunod ba to? Kahit lumang-luma at sanay na tayong marinig at wala nang bago, tumigil na ba tayo ng panghuhusga sa kapwa? O naluma lang at nagasgas ang salita ng Diyos, wala namang naging bunga sa buhay natin. So ano po yung number 2 na policy ng Jesus Logic? No judgment of others equals no judgment of self. It means no self-condemnation. Yun ang logic. Yun ang measurement. Pagka hindi ka nanunukat ng iba't nanguhusga, hindi ka rin mahuhusgahan. Kaya napakaraming mga tao, sinisira ang sarili nila. They judge themselves because they judge others. How can you avoid being judgmental? Importantly, brothers and sisters, never listen to a one-half story. Never listen to a one-half story. Pag may pumunta sa inyo, may reklamo tungkol sa taong ito, may sumbong, hanggang di nyo naririnig yung version ng kabila, huwag kayong maghuhusga because that's only one half of the story. Kung sa hukuman nga ng tao, which is imperfect and can sometimes even be corrupt, binibigyan ng pagkakataon yung nasa sakdal na ipaliwanag ang sarili niya bago siya husgahan, pinakikinggan ng magkabilang panig at tinitimbang ang kanilang mga sinasabi, sa palagay nyo kaya sa hukuman pa ng Diyos, hindi bibigyan ang magkabilang panig ng pagkakataon? Kaya pag may pupunta-punta sa inyong iiyak-iyak, susumbong-sumbong, rereklamo, mag-ingat kayo dahil napakalaki ng tukso na kayo'y manghusga. Lalo pa nga, kung malapit sa inyo yung pumupunta sa inyo. Lalo pa nga, pero pa siya mga pruweba na sinasabi. At nakukumbinsi naman kayong pruweba ngayon. Hanggang di nyo nadidilig ang kabila, huwag kayong manguhusga because that is Jesus' measurement. When you judge, you will be judged. Never trust loud complainers and critics because the empty can strikes loud. Pag meron pong dalawang lata na nahulog, yung isa yung puno at may laman at yung isa yung walang kalaman-laman, sa palagay nyo, alin doon ang maingay? Yung walang laman. Pag may dalawang taong nag-away at may nagpunta agad sa inyo at reklamo agad ang reklamo at ang ingay-ingay niya, siya ang empty can. Pag meron siyang problema sa isang kung anuman at pagkatapos kung ano-anong ibubulala sa inyo, yung kabila naman hindi malang nag-iingay, yun ang full. Because the empty can is so empty, kailangan niyang malaman na ng iba, kaya kailangan ma-recruit kayo sa kanilang panig. Never trust loud complainers. Discern and look for love. Because anyone who has love will complain but will want to seek correction for everybody. Pero kung nagrereklamo lang sa inyo para nyo kampihan, kahabagan, para kayo mautangan, para kayo matindahan ng kung ano-ano, huwag kayo magtitiwala. Lalo't may daladalang tinda, kaawa-awa naman ako, inaapi ako, so bilhin mo na ang tinda ko, huwag kayong magtitiwala sapagkat gusto lang ang pera nyo. Don't listen. Don't listen to people who are only angry and full of hatred. Pagkahalbat may sinasabi, alam mo ang asawa ko, ganito, ang asawa ko demonyo, ang asawa ko masama, ang asawa ko impacto. Wala man lang sinasabi ni anong mabuti, huwag kayong magtiwala kasi sobrang one-sided ang kwento. Pero pag sinasabi ang asawa ko naman, good provider, mabait naman, kaya lang, babaero, mas credible yon. Kasi may sinasabi man lang siyang good tungkol doon sa tao. Pero pag wala ni anong sinasabi, propaganda yan, huwag kayong maniniwala. Tatandaan nyo, huwag kayong magpapadala sa nagtitinda sa inyo ng kung ano-ano, tapos umiiyak dahil kawawa siya at inaapi ng kapwa. Pinapahabag lang niya kayo para kayo matindahan. Dahil kung siya'y makadiyos, kung siya'y banal, kung siya'y mabait, ba't hindi siya pinagpapala ng Diyos? Ba't siya kapos na kapos? Ang bait pala niya, ba't hindi siya binibigyan ng Diyos? Ganon, simpleng logic. Huwag kayong nagpapadala because you can become judgmental and especially if you judged,
Godly persons and godly institutions, doble ang naghihintay sa inyo. Naganti dyan. Don't be judgmental. So, Jesus' measurement, no judgment of others, no judgment of self. Kaya sa Luke 37, chapter 6, verse 37, which leads us to another Jesus measurement, forgive, and you will be forgiven. So forgive men, and you will be forgiven by God. Forgive men, and you might even be forgiven by your fellow men. Ang mga banal na tao, nagpapatawad. Ngayon, hindi ka man banal, matalino ka naman, magpapatawad ka rin. Kasi alam mo na ang nagpapatawad, pinapatawad ng Diyos. Kung hindi ka nakakapagpatawad, galing sa iyong kabanalan, magpatawad ka man lang, galing sa iyong katalinuhan. Kasi yan ang utos ng Diyos, forgive. So, Jesus' measurement, forgiving is equal to being forgiven. Kaya hindi lang marurunong yung ayaw mag-forgive because they burn the bridge over which they too must pass. As you forgive, you will be forgiven. Ayaw nyo ba nun? Pero hindi, may mga Kristiyano nga gumaganti pa. Alam mo, ang sama-sama ng kapatid natin na Kristiyano na yan, ba't mo sinisiraan sa akin? Gumaganti ka sa kanya? Ba't di mo patawarin? Masama pala. Di ba ang utos ng Diyos, patawarin? Bakit mo ngayon sinisiraan? Bakit ka nagbablock propaganda? Bakit ka ngayon kumakuha ng mga kakampi? Ungodly ang iyong system. Tapos gusto mong maniwala akong godly ka? Dapat matalino tayo sa pakikinig sa ating kapwa. Sapagkat marami gusto tayong bentahan ng mga ideya nila para na maawa tayo. Luke 6:38, di ba? Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Inulit na naman. Ang panukat mo, gagamitin din sa'yo. So kanina pinag-uusapan natin yung forgive. Ngayon naman, give. Jesus' logic, Jesus' measurement, what you give is what you receive. The amount you give is the amount you're going to receive. As you give, you will receive. Many ways of saying it. Give and it will be given to you. Give and you will receive. But you know what's wrong? Many people get and forget, while God gives and forgives. Tayo ba yun? We get and forget? Tapos gusto natin, ang Diyos will always give and forgive? And here is another interesting facet of Jesus' measurement and Jesus' logic. It's not always what you give is what you get. May panglima, what you give is less than what you will receive. Or what you give will be rewarded fully, that what you receive will be more than what you will get. Nakita nyo sa inyong notes, ilalagay natin dyan yung mathematical sign na great, less than or equal to. What you give to God is less than what you will get from God. In fact, it's not going to be will be. What you give to God is less than what you already received, because there's nothing you can give that you did not receive first from God. Wala tayong pwedeng ibigay na hindi naman natin natanggap muna dahil ipinanganak naman tayong walang-walang dala. So ano man ang ibigay mo, natanggap mo na kasi kaya ka pwede magbigay. At sabi sa Luke 8:38, it is running over, it will be poured into your lap. Lampas-lampas, puno-puno ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ito po mga pinag-usapan natin. Yung mga sari-sari, reviewin nyo yan, ano-ano, na mga logic ng Panginoon ng pagsukat. More listening equals more understanding. No judgment of others means no judgment of yourself. Forgiving others means being forgiven. Giving means receiving. Now, giving means receiving more than what you give. These principles may cover day-to-day concerns, but its heart applies to Jesus' main agenda. And what is that? The kingdom of God. Kanina po, pinag-uusapan lang natin yung day-to-day application ng concept. Pero may mas malalim, mas matimbang,
at mas mahalagang application ito, yung application ng tunay na layunin ng katuruan ng Panginoong Hesus, the kingdom of God. That means what you give to the kingdom of God is what it gives to you. What you give to the kingdom of God will be less than what it will give back to you. Or when you give to the kingdom of God, you will definitely get so much more from the kingdom of God. It pleases God, obviously, that we, His people, give to His kingdom. Ano-ano yun? Ang ating 3 T's: time, talent, treasure. That we give to God our attention, our obedience, our faithfulness. God likes to receive this from us because He likes to use it as a multiplicand in giving back to us. Na kung ibinibigay natin sa Kanya, yun ang ipang-multiply niya sa gusto namang ibigay sa atin, kaya gusto niya to receive more from us so that He can give us more. Kitang-kita ito kahit sa teaching niya sa tithes and offerings. Sa Malakay 3:10, ano po ang katuruan? Bring the whole tithe, the whole, buo, no? The whole tithe into my storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Sabi, dalin mo ng buong-buo ang ikapu sa aking tahanan at subukan mo ako. Kung hindi ko bubuksan ang floodgates ng heaven. Ano ba yung floodgates? Sa mga dam po, iniibon ng dam ang tubig, merong mga concrete na mga bakod na pagka yun ay inangat, makakawala lahat yung tubig, aapaw ang ilog. Sa mga kanal, yun po ang floodgates. Dito sa Metro Manila, dyan sa mga ilog na pupunta sa Manila Bay, meron pong mga floodgates. Na pagbataas ang tubig dagat, nakasara yun para huwag pumasok dito sa ating syudad ang tubig dagat. Pag binuksan yun, aapaw ang mga ilog. Baligtad naman. At ito ang ginamit ng Panginoon na picture ng gagawin niya sa marunong magbigay sa kanya ng full tithes. Sabi niya, tatanggalin ko ang floodgates at pag hindi mo naman nakitang umapaw sa iyo ang pagpapala at nang hamon pa ang Panginoon, subukan niyo ako dito. Jesus did not abolish this teaching because Jesus did not abolish the Old Testament. In fact, when Jesus refers to the scripture, He means the Old Testament. Because there was no New Testament to refer to when He was walking the face of the earth. It was not yet written. Pag sinabi ni Lord, the scriptures, you know the scriptures, obey the scriptures. Anong ibig niyan sabihin? Old Testament. Dahil wala pang New noon, mga 50 taon na siyang nakaakyat sa langit bago nasimulang sulatin yung mga New Testament na yan. So, ino-honor ni Lord ang Old Testament. Sabi nga niya sa Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ito yung propetang si Malakay, yun ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng propeta, dalhin niyo ng buong-buo ang inyong mga ikapo. At yung hindi nga nagdadala, anong tawag ng Diyos dyan? Magnanakaw. Malakay 3:8-9. Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Yan ang sinabi ng Panginoon sa Malakay 3:8-9. Kaya huwag kayong magpapadala sa mga nasabing hindi na uso yung tithes. Gusto lang nila makalusot. O nagpapakyut para masabing may iba silang katuruan kontra sa iba para lang napansin. Pero sabi ni Lord, I did not come to abolish the law and the prophets. I came to fulfill it. And you will never find a verse in the whole New Testament, especially from the Gospels, when Jesus said, wala na, hindi na uso yan. Never. Sabi niya, I have come to fulfill the law. Sa katunayan, merong isang babaeng balo na pagkahirap-hirap, meron lang siyang 2 kusing na kailiit-liit na halagang pera, buong-buo niyang hinulog sa offering, hindi tithe, 100%. And do you think the Lord stopped her? Sinabi mo ng Panginoong, mahirap ka naman, exempted ka na, tulad ng palusot ng marami dyan. Mahirap naman ako, ito na lang katabi kong malaki ang sing-sing, siya na lang maglagay.
Pinigil ba ng Panginoon ang balong ito na hindi nagbigay ng tithe, kundi nagbigay ng 100%? Tinawag pa niya ang mga disciples, sabi niya, tingnan niyo yung babaeng balo. Yan ang pinakamalaki mag-offer sa church na ito. Paano naman po nangyari? 2 pasing lang ay hinulog. Sabi niya, hinulog niya ang lahat-lahat. Yung ibang malaking hinulog, mas malaki pa yung naiwan sa wallet nila at sa bahay nila, mas marami pa. Hindi yun ang big tithers. Hindi yun ang big givers. Sabi, itong hindi na nagtira. Hindi ko naman sinasabing huwag na kayo magtira. Ang sinasabi ko, walang itinuro ang Panginoon na huwag mag-tithe. Inapprove pa nga niya yung taong nagbigay ng buong buo. At sa palagay niyo, bakit? Para kawawain ang babaeng ito? Pagsamantalahan ang kanyang pananalig? Paghirapin siya? No. Dahil alam ng Panginoon, lahat ng ibinibigay sa kanya, yun ang gagamitin niyang pang-multiply sa gusto niyang ibinigay sa iyo. So kung gusto kanyang bigyan, ito yung amount, ang ibinigay mo lang 1 times 1, o yun lang binigay sa iyo. Ibinigay mo 2, kung ano yung nakalaan sa iyo, times 2, ibabalik sa iyo. 10 yung ibinigay mo, times 10 nung nakalaan. 0 ang binigay mo. Kahit ang gusto na ibigay sa iyo ng Diyos, 1,000,000 times 0, equals 0. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, kaya siguro lagi kang 0. No? Hindi ka faithful. Ang ibinibigay mo sa Diyos na pang-multiply, 0, kaya walang mangyari sa iyo. May mga palusot pa dyan, kulang pa nga sa atin magta-tithe pa tayo. Baka kaya ka nga kulang dahil ninanakawan mo ang Diyos. Meron pang, huwag na tayo mag-tithe, mukha namang mayaman ang pastor natin. May kotse naman. Kung may nagbigay ng kotse sa pastor, anong kinalaman no sa tithe mo? Hindi naman ikaw nagbigay, sana ikaw yung nagbigay. No? Hindi naman pala ikaw, ba't mo gusto makalusot? Ang concept lang natin dito mga kapatid, hindi para ipagdiinan, at alam nyo, hindi natin ipagdiinan yan sa inyo. But any concerned preacher will tell you that this is God's teaching. And the Lord Jesus Christ never abolished the tithe. 100% pa nga ang bigay ng balo, to be repetitious, hindi niya pinigil. Bakit niya pipigilin? Yung bigay noon, ang ita-times niya, imumultiply niya sa ibabalik niya. Bakit mo pipigilin? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. So napakahalaga pong isipin. Yung kanta, sabi natin kanina, loving yourself is the greatest love of all. Paano pwedeng mangyari yan? First of all, huwag yung iisipin na ine-endorse natin yung kanta. This is only a secular song and it is secular wisdom. And it's poetic. It can be an exaggeration. But it's not impossible to find some truth in it when you consider your fellow man as yourself. You have to consider your fellow man as yourself. Paano mangyayari yon? When I love my fellow man, and because I treat this fellow man as me, then I'm loving me. So by loving me, through loving other people, it becomes a great love. You love yourself by and through loving others first. By loving others as well, then it becomes a great love. Because you know that by loving others, you love yourself too. That the best way to love yourself is to love yourself through others first. In other words, makipagkapwa-tao. Ang galing ng Tagalog dyan, kapwa-tao. Ibig sabihin, ako't ikaw pareho. Kung paano kita itinatrato, yun ang trato ko sa sarili ko. If I respect you, I respect myself. If I don't respect you, I don't respect myself. Dahil tayo'y kapwa-tao. Kaya nakikita nyo po ang dissenting mga tao. Kahit sila may kagalit, hindi sila nag-hit below the belt. Kasi, kung babastusin nila ang kanilang kapwa, pambabastos din nila yun sa kanilang sarili, dahil yan ay kapwa-tao. Kaya, okay magalit, nagagalit tayo kuminsan. Dapat nga tayong galit sa mali Pero paano natin hinahandle yung galit? Do we hit below the belt? Do we insult people beyond the issue at hand? Because that will show how much respect you have for humanity. And no matter how disappointed or hurt you are, there are lines you never cross for the sake of dignity and for the sake of respect for yourself and your fellow man. Kung kayo po'y magkaibigan, may in-share sa inyo na sikreto ang isang tao, tapos nagkagalit kayo next week. Totoong tao kayo kung hindi nyo ibubulgar ang sikreto niya dahil lang hindi na kayo magkaibigan ngayon. What was shared in trust when you were still friends
must never be betrayed, even you stop becoming friends. Because what was shared with you at that time is sacred because it was shared in love and friendship. Even if that friendship no longer exists, in the memory and in honor of that friendship and the concept of friendship and trust, you don't violate it. Alam niyo po ang mga walang kwentang mga tao na halos asal hayop, malalaman niyo, kung ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya ng kapwa nung magkaibigan sila ay pagtataksilan niya at ibubulgar niya pag hindi na sila magkaibigan, wala siyang kakwenta-kwentang tao. Pero kung galit man ako sa kanya, nagkagalit kami ngayon, pero nung ibinahagi niya sa akin ang sikretong ito, hindi kami magkagalit, magkaibigan kami, out of my respect for friendship in general, for humanity and for dignity, I will not betray it. Sino po ba ang nakakaalam ng schedule ng Panginoon Jesus? Nasaan siya nung gabi na siya dinakip? Saan siya pupunta? Sinong nakakaalam? Si Judas. Bakit niya alam? Bakit siya kailangang bayaran ng iba? Kasi hindi alam ng iba kung nasaan si Lord eh. Bakit alam ni Judas? Kasi pinagtiwalaan siya. Kung anong ipinagtitiwala sa iyo, hindi mo ipinagbibili. Hindi ko manainis ka na at galit ka na, babaligtarin mo na ang lahat sapagkat yan ay asal hayop. Ang totoong tao, meron ding hangganan ng kanyang galit. Hindi siya tumatawid dun sa pagiging asal hayop at hindi niya pagtataksilan ang dangal ng kapwa kahit ang kapwa na yon ay kagalit niya. Yan ang pakikipagkapwa. Kaya sabi niya Lord sa Matthew 19:19, love your neighbor as yourself. Ikaw, meron ka ipinagkatiwalang sikreto sa iyong kaibigan. Gusto mo ba na pag nag-away kayo, ibisto niya yon? Ang sama. Mababa. Napakababa ng uri ng ganon. Pero kahit nagkagalit kayo, tapos yung sikreto mo, hindi pa rin niya ibinubulgar, kahit kagalit mo siya, may paggalang ka. Kasi siya isang tao. At isa ito marahil sa ibig sabihin ng Diyos, love your neighbor as yourself. If you don't want your secrets to be divulged, don't divulge other people's secrets. Ngayon, sa panahon na magkaaway kayo, may naalaman ka, baka pwede mo na yun na ibulgar kasi sa panahon na yun, hindi na kayo magkaibigan eh. But for you to betray a former trust and friendship only means that you are just a little higher than animals. Kasi sabi, love your neighbor as yourself. Dahil pareho kayong tao. Those that do not love and do not give actually do not love themselves. Yung maramot, laging gusto bigyan niya ang sarili niya, pangkanya lang, ang totoo, hindi niya mahal ang sarili niya. Kasi ang sabi ni Lord, the way to receive is to give. So if you don't give, then you are not putting yourself in a position to receive. And what they do, what they say against others is actually their revelation and commentary on themselves. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang mga salitang binibitawan niyo laban sa inyong kapwa, ito'y ibig sabihin lang kung gaano kababa o kataas ang pagtingin niyo sa inyong sarili. Sapagkat ang nagsasalita ng napakababang mga bagay na panghamak at pang mga hampas lupa. Pag ganyan ka magsalita, ipinakikita mo lang na yun din ang pagtingin mo sa iyong sarili. Because if you respect yourself, you will never stoop down to the level of people, especially if they have gone so low. And you know, it is basic in our humanness that we respect ourselves and we have dignity because we were made in the image of God. And even people that you oppose, even people that can become your enemies, are also people made in the image of God. Never mo silang aalisan ng respect. Kahit mo kalaban. Kaya nakita nyo pa sa Geneva Convention, sa kasunduan ng mga bansa, kahit prisoner of war may rights. Kalaban mo, nagbabari lang kayo, pero sumuko na, o napasuko mo na, bihag mo na ngayon, hindi mo na bapati maltrato, kasi nasa ilalim na siya ng iyong pangangalaga, hindi mo na siya kalaban, siya'y bihag mo na. At bilang bihag mo, sila ay may karapatang tumanggap ng paggalang at pagtingin mula sa iyo, kahit sa panahon ng digmaan. So bakit ang mga tao, wala namang digmaan, itatrato ang kapwa ng napakababa? Dahil lang galit sila? Dahil lang may tampo sila? It only reveals the very low level of their humanness.
something that must never be seen among the people of God. So consider what you do to your fellow man as being done to God. Especially if the fellow man is God's servant, God's worker. Kahit sa merong mga kapintasan at kakulangan, huwag mong kakalimutan na yan ay lingkod ng Diyos. At ang yung paggalang ay hindi mo dapat inaalis. Kung yun ngang hamak igagalang mo yung pabanglingkod ng Diyos. Kahit hindi siya perfect. Kaya sabi ni Lord, sa end times, meron siyang bibigyan ng mga gantimpala at meron siyang paparusahan. Matthew 25:40. The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Sabi ng Panginoon, etong gantimpala nyo, dahil ako'y binigyan nyo, ako'y inalagaan nyo, ako'y minahal nyo. Sasabihin ng mga bibigyan, kailan naman po namin ginawa yun? Hindi naman namin kinakita kahit kailan. Sabi ng Panginoon, itong ginawa mo sa pinakamaliliit kong mga kapatid na ito, ginawa mo sa akin. E paano pa kung ginawa mo doon sa hindi naman napakalit at medyo malaki-laki ng konti na kapatid? People honored by God, people who are serving God, hindi yun yung list. Ginawa mo yun sa Panginoon. So dapat tinitingnan natin, ano ba itong ginagawa ko sa sarili ko? Naninira ako, nakikipanira ako, nakikisali ako. So, ginagawa ko yan sa sarili ko. So you love yourself by loving God, and you love God by loving people. Pag minahal ko ang tao, minamahal ko pala ang Diyos. At pag minamahal ko ang Diyos, natutuwa siya, minamahal niya ako, so minamahal ko rin ang aking sarili, paikot lang nga. In other words, bago pumunta sa akin, umikot muna. Hindi yung akin na lang, hindi na umalis. So it's possible to love yourself by loving others. By loving others, you end up loving yourself. By giving, you end up receiving. By denying others, you end up being denied, deprived, and dispossessed by God. So you want more out of life? Give more. That's the logic. You want more out of the Bible? Read more, listen more, and obey more. That is the logic. You want to receive? Give. That is the logic. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. And if we're going to give the reverse, what you are reaping is what you have sown. Ano po ba ang pinag-aanin nyo sa buhay? I don't mean a particular day o ngayon o isang event. Generally speaking, pag nireview nyo po ang inyong buhay, mga kapatid, ano pong inaanin nyo? Yan ang tanim nyo. Kung naniniwala kayo sa Biblia, what you reap is what you have sown. And if you are so righteous, as many people believe, then why are you miserable? How about the do-gooders who do not reap good things? May magsasabing ganun eh. Mabait naman po ako at mabuti. Bakit wala pa ako inaaning mabuti? Well, consider time. Kung talagang mabuti ka, baka hindi pa lang harvest time. Malapit na. Right? Or, akala mo lang pala mabuti ka. May ginagawa kang mabuti, but there are other deeds that offset the good that you do. Maaring may ginagawa tayong mabuti, pero yung intention pala natin, hindi maganda. Maganda lang sa ibabaw yun. O meron naman tayong ginagawang masama na mas marami pa kaysa doon sa mabuti. Natalo nan yun. Remember, God knows how to measure. God knows how to measure. Or kung talagang mabuti po kayo at wala kayong naaani pang mabuti, it might be a trial. So continue doing good and pass the trial. Kasi pwede din may trial. Si Job nga, ang buti-buti ko, ano-anong dumating sa kanya eh. Nahirap. Pero in the end, guminhawa rin siya. Maring trial. Pero mga kapatid, bago nyo sabihin trial, it is safer to say, palo ng Diyos. Kung meron tayong mga inaaning hindi maganda, mahirap, mas mabuting unahin nating palo kaya ito ng Diyos. Kasi pag sinabi niyong trial, it means you are righteous. And no one is righteous. Kung nagiging righteous man tayo sa ilang panahon, biglang may panahon na hindi na. Pero hindi mahirap isipin at hindi mahirap maunawaan sinasabi sa Biblia kung anong tanim inaani. So kung hindi po kayo masaya sa inaani nyo ngayon sa buhay, palit-palitan nyo ang pagtatanim. Dahil ang sabi, ang itinatanim, inaani. Ang nagtatanim ng konti, umaani ng konti. Ang nagtatanim ng marami, umaani ng marami.
Yun ang Jesus logic. Yun ang Jesus sense of measurement. Kung anong bagay sa'yo, ibibigay sa'yo. Have you been or are you good to yourself by being good to others? Then that's nice. Remember Jesus' logic. You receive what you give. And what you try to keep selfishly, you lose. You do bad, you harvest badder. Kung papayagan ng mga grammar teachers yung badder. Dahil you do good, you harvest gooder. Kasi sabi, gumagawa ka mabuti, dadagdagan pa niya eh. Mga kapatid, bakit natin ito pinababalik-balik at inuulit-ulit? Kasi ang Diyos ay Diyos. Yung panukat niya ang mananaig, hindi yung panukat natin. So matuto tayong sukatin ng lahat sa pananaw niya. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Nakita nyo? Ang nagtatanim ng hangin, umaani ng bagyo. So pagka gusto ni Lord na dagdagan, so kung negative yung ginawa mo, sobrang dagdag na negative ang babalik sa'yo. Pero kung positive, dinadagdagan din niya, sobrang balik na positive. So learning to love yourself by loving God and by loving others can be the greatest love of all. So long as you don't love only yourself directly, but you love other people, which means loving God, which means loving yourself too, because God made you. Pwedeng maging totoo. Paano natin sinusukat ang ating mga kapwa, mga kapatid? Mabait lang ba tayo sa mabait sa atin? Sabi ni Lord, do good to those who are evil. Pag ba masama sa atin, ang sama na rin natin, yung ba ang panukat natin? Bulag ba tayo sa ating mga kasira at kapintasan? Bulag sa mga kapintasan ng kamag-anak? Pero dilat na dilat ang mata natin sa kapintasan ng iba? Are we faithful in giving our tithes and offerings? O puro palusot ang ginagawa natin sa buhay? At nagtataka tayo kung ba tayo laging kapos. Aming Diyos, kami po ay mga taong naghahanap ng katotohanan. Gustong-gusto namin, Panginoon, tumanggap ng pagpapala niyo. Gustong-gusto namin na ma-please kayo, Lord. Ituro niyo sa amin sa pamamagitan ng mga panukat na aming sinuri ngayon, kung pasado ba kami o hindi. Nalulugod ba kayo sa amin o hindi? Minamahal ba namin ang aming kapwa? At kahit pakalaban namin, iginagalang man lang ba namin ang kanilang pagkatao dahil sila'y tao? At nilikha sa inyong wangis? At minamahal nyo rin because you send the rain both on the just and the unjust? Ipakita nyo ang aming mga kabulagan, ang aming mga kabingihan. Ipakita nyo mga katigasan na aming puso. At nang maituwid nyo kami. At sa mga tama naming ginagawa, sa mga bahaging malalambot ng aming puso, salamat. Kayo lang ang dapat pasalamatan sapagkat kayo lang nakakapagbigay sa amin ng ganitong uri ng ugali at pagkatao pag sumusunod kami sa inyo. Teach us to measure ourselves, our fellow men, and the world around us by your measurement. May your standard be our standard. May what is good to you be what is good to us. Panginoon, suriin niyo po kami. Pagpalain niyo po kami. At kung may mga pagpapala na hindi natatanggap, nababarahan dahil sa panukat na ginagamit namin sa kapwa, ituro mo sa amin ngayong ituwid ang aming panukat. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, hingin sa Diyos ang mga personal na application ng mensaheng ito. Sa bawat larangan ng buhay na kayo matagumpay na sa tulong ng Diyos, ipagpasalamat at ipagdiwang. At sa mga bahaging hindi pa, magbagong loob, makipagniig sa Diyos, at magpasya na gamitin ang kanyang panunod.